Isang magandang araw po sa inyo lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon, dyan sa Yorkton Unida Christian Church. Happy Lord's Day everyone! Again, ito ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa Salita ng Diyos na ating pagsasalusaluhan sa araw pong ito. Ang pamagat po ng mensaheng nais kong ihatid at dalhin sa inyo ay Who is your master? Ang pamagat ay Stewardship of the Heart and the Wallet. Ating pagbubulayan ang talata sa Matthew chapter 6, 19 to 24. Who is your master? Samahan niyo po ako at ating basahin ang mga talata. Do not store up for yourselves treasures on earth where moths and vermin destroy and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. The eye is the lamp of the body. If your eyes are healthy, your body will be full of light. But if your eyes are unhealthy, your whole body will be full of darkness. If then the light within you is darkness, how great is the darkness? No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulayan. Saglit po tayong tumungo at tayo manalangin. Sa oras na ito, aming Diyos na makapangyarihan, pangunahan mo kami sa aming pag-aaral. Mangusap ka sa amin, Panginoon, sa aming mga puso at patuloy mong baguhin ang pusong ito ng naaayon sa iyong mabuting kalooban. Maging kalugod-lugod nawa ang salita ng aking bibig, ang pagbubulay-bulay ng aming mga puso. Sa iyo, Panginoon, aming Diyos, aming malaking bato, aming manunubos at tagapagligtas. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, stewardship is not primarily about money. Stewardship is about lordship. Kaya ang tanong is not simply, how much do you give? The deeper question is, who rules your heart? Pag pinag-uusapan natin ang stewardship o yung tinatawag na pagkakatiwalang Kristiyano, hindi po salapi o pera lang ang ating pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan po rito ay sino ang makapangyarihan sa ating buhay na siyang nasusunod sa lahat ng ating mga pagpapasya. So Jesus teaches us that money is not just a tool, it is a spiritual rival. Aminin man natin o hindi at maniwala man tayo o hindi, napakamakapangyarihan ng salapi o ng pera na nagiging karibal ito ng Diyos sa pag-aari ng puso natin. Sa ating mga desisyon, nasusunod ay ang salapi. Sa ating mga plano, nakafocus tayo sa pagkita ng salapi. Sa mga buhay na ating ginagalawan sa araw-araw, naiimpluwensyahan tayo ng desire natin na magkaroon ng maraming salapi. Kaya si Jesus mismo ay nagturo ng kahalagahan ng pagkakatiwalang Kristiyano. Jesus teaches us that money is not just an instrument. It is also a spiritual rival. And unless we understand biblical stewardship, wealth will quietly become a master instead of a servant. Naririnig na po natin yung katagaang salapi ay napakagandang alipin. Mabuti siyang alipin pero hindi siya magandang Panginoon. Pero kung titingnan natin ang buhay ng marami ngayon,
Kung kayo'y nanonood ng mga nangyayari sa Pilipinas, sa Kongreso, sa Senado, makikita nyo na ang usapin ng mga paglilitis, ng mga hearing, ay may kinalaman sa kasakiman sa salapi. So, Matthew chapter 6, 19 to 24 na siyang ating binasa, it confronts us with a powerful truth. Sabi ng Biblia, you cannot serve God fully while being enslaved by money. Yun po ang katotohanan. Hindi tayo makapaglilingkod ng tapat, ng lubos sa Diyos kung tayo'y inaalipin. Tama po ba? Do you remember the story of Egypt? Kung saan ang bansang Israel ay naandoon at captive, sila'y alipin, hindi nila magawang sambahin ang Diyos. Kapag sinamba nila ang Diyos sa Ehipto, babatuhin sila ng mga Egyptians. Kaya yung compromise ng Paraon, bakit pa kayo lalabas at lalayo kung sasamba rin lang kayo sa Diyos nyo? Dito na lang kayo sa Ehipto sumamba. Ang sabi ni Moses, hindi po pwede yon, Paraon. Kapag dito kami sumamba, babatuhin kami, papatayin ng mga Egyptians. So worship means separation. Ang pagsamba ay paghiwalay, paglaya. At kaya tayo pinalaya ng Diyos para tayo'y sumamba sa Kanya. At ang pagsamba, kabilang doon ang ating paghahandog. Naalala niyo po ba ang isa sa compromise ng Paraon? Sige, papayagan ko na kayong umalis. Pero mga lalaki lang aalis. Hindi pumayag si Moses. O sige, payag na ako. Umalis yung mga lalaki. Sama niyo na rin yung mga asawa niyo at mga anak. Iwanan niyo lang ang inyong mga alagang hayop. Hindi rin pumayag si Moses. Dahil ang sabi ni Moses, kung kami aalis kami lahat, wala ni isang kuko ng aming hayop ang maiiwan. Because we are going to bring them for the purpose of making an offering to the Lord. We will worship God, and part of our worship is the offering of these animals. Amen, mga kapatid? Kaya we cannot serve God fully while being enslaved by money. Tingnan po natin at pag-aralan ang mga talata, and let us go to the context of the passage. Jesus, in the Sermon of the Mount, teaching what true righteousness looks like. Nakita po natin yung mapapalad, nandun sa Sermon on the Mount sa Matthew chapter 5. Pagkatapos ng Matthew chapter 5, ipinakita ng Panginoon dito sa Matthew chapter 6 ang usapin ng tatlong mabuting bagay na dapat gawin ng tao pero hindi nila ginagawang matuwid. Ano-ano yon? Prayer, fasting, giving. So he addresses prayer, fasting, giving, trust, and here he also exposes the heart behind wealth. Mga kapatid, sa umaga pong ito, this is not a financial lecture. Hindi ko kayo tuturuan paano sa usapin ng pera. Ako po'y nandito para i-examine natin ang ating mga puso. The goal of this message is heart examination. Where is your treasure? Where your treasure is, there your heart will be. Ito po ang realidad. Hindi tayo makakapagsinungaling dito. Kung nasaan ang ating salapi, naandun ang ating puso. Kung nasaan ang ating kayamanan, nandun ang ating puso. At kung ano ang ating kayamanan, ito ang ating Panginoon. At kung ano ang ating Panginoon, ito ang masusunod sa ating buhay. Kaya binanggit ko kanina, ang pera nagiging rival ng Diyos kasi dapat ang Panginoon walang iba kundi ang Diyos. At kung ang Panginoon ang Diyos, siya ang masusunod. Tama? Kaya nga po ang paalala ng Panginoong Hesukristo sa Matthew chapter 6, 19 to 21, huwag tayong mag-imbak ng kayamanan dito sa mundo. Meron ikang mga moths and vermin na nangwawasak. Dito sa mundo may mga magnanakaw. At ang ating imbakin
ay ang mga kayamanan sa kalangitan, na walang mapamuksang mga salot at walang mga magnanakaw na magbe-break at magnanakaw. Sabi ng verse 21, "For where your treasure is, there your heart will be also." So dito mga kapatid, huwag niyong ipagkamali na ipinagbabawal ng Panginoon ang magkaroon ng pag-aari. Huwag niyong pagkamalian na bawal ang magkapera. Hindi. Jesus does not condemn possession. He condemns living for possessions. Kung nabubuhay ka lang sa mundong ito sa paghahangad at namumuhay ka sa mundong ito para kumita at magkaroon ng katakot-takot na pera, then may problema ka. Naalala nyo sa Luke chapter 12, meron dong isang mayaman. Marami ng laman yung kanyang kamalig. Sobrang dami ang ani niya. Ano sabi niya? "Gigibain ko ito. Magtatayo ako ng mas malaki. At doon ko ilalagay ang lahat ng aking ani. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, napakadami mo ng kayamanan, magpahinga ka, kumain ka, no? At magpakasaya." Pero ang sabi ng talata, hangal, hindi mo alam, ngayong gabi kukunin ng iyong kaluluwa. Mapapakanino kaya ang mga bagay na iyong inimbak? That man was condemned because he was living for possessions. So earthly treasures fade, may moth. Earthly treasures break, may rust. Earthly treasures fail, may mga magnanakaw. And finally, it leaves us at death. Wala pa ako nakita na namatay na nung inilibing, hinatak yung yuhol. O may hatak-hatak na yuhol at daladala niya yung kanyang mga kayamanan. Ang tanging madadala siguro natin sa libingan, isang suot na damit, no? Biyak pa ang likod, no? Wala namang sapatos. Ewan ko, sinasapatusan ba patay? Hindi pa ako nakakita ng nakasapatos na patay kasi hindi naman nakikita yung paa. Usually, ano po? Kaya isang Amerikana o kaya isang barong na may biyak sa likod at isang pantalon. Wala na pong brief o salawal yung patay. Hindi naman yun makikita na. Kaya kung titingnan nyo mga kapatid, ano madadala mo? Wala. At kalaunan, ilang panahon lang, mabubulok dahil ang sabi ng Biblia, yung katawan galing sa alabok at sa alabok din ito uuwi. Kaya anong utos ng Panginoon? He commands us instead, lay up for yourselves treasures in heaven. Itong malinaw na sinasabi ng Biblia eh. Lay for yourself treasures in heaven. Heavenly treasure is anything invested for God's glory. Paano ba mag-iipon? Ang tanong nyo siguro. Paano mag-iipon ng kayamanan sa langit? Anumang bagay na ginawa natin para sa kaluwalhatian ng Diyos, heavenly investment po ang tawag doon. Katulad ng faithful obedience, generous giving, gospel ministry, discipleship, sacrificial love for brothers and sisters and other people. Yung mga bagay na yan ay yung pag-iipon at pag-i-invest ng kayamanan sa langit. Kaya kung titingnan po natin ang biblical insight, stewardship flows from regeneration. Nagsisimula ito sa pagbabagong puso. Nagsisimula ito sa pagkilos ng Diyos at kapag kinilos na ng Diyos, ang puso ng isang makasalanan, lumaya tayo mula sa kasalanan at change heart produces change priorities. Ang pusong binago, magbabago din ang prioridad. Amen? Ang isang taong nakalaya mula sa pagkaalipin, hindi na pipiliing maging alipin uli. Kaya ang sabi ni John Calvin, the human heart is a perpetual factory of idols, and money is one of the most common idols. Amen mga kapatid?
Kaya in application, pakinggan niyo po itong mga tanong. What excites your heart more? Investment growth or spiritual growth? Ano madalas na ikinagagalak natin? Pag lumaki ang ating bangko, dumami ang laman, o lumago ang ating pera? Or dumami ang ating spiritual na kaalaman, lumago ang ating spiritual growth, kumpara sa mga investment growth na material? Pangalawang question, what occupies your mind more? Possessions or prayer? Be honest. Mga mananampalataya tayo At bilang mga mananampalataya, kung merong isang kinamumuhian ng Diyos, yung isang paa natin inilalakad natin sa pananampalataya sa espiritual, at yung isang paa natin inilalakad natin sa mundong ito sa mga bagay na may kinalaman sa material. What causes your anxiety? Your budget or your holiness? Tandaan ninyo mga kapatid, your spending reveals your worship. Kung ano ang iyong pinagkakaabalahan, ano ang iyong iniisip, ano ang nakaka-excite sa iyo, at ano yung cause ng iyong anxiety, more or less, that reveals your worship. Amen mga kapatid. So, kung tutuloy natin ang basa sa Matthew 6:23 o 22 hanggang 23, sinabi po ng talata, the eye reveals the direction of the soul. Kaya napakahalaga kung ano yung pinagtutuunan ng ating paningin. Saan tayo nakafocus? Ang usapan dito, focus Ang sabi ng Matthew 6:22-23, the eye is the lamp of the body. If your eyes are healthy, your whole body will be full of light. Amen mga kapatid. But if your eyes are unhealthy, your whole body will be full of darkness. If then the light within you is darkness, how great is that darkness? So ano sinasabi ng Panginoon dito? Yung mata, that represents desire. The eye represents focus. The eye represents perspective. Kaya dito sinasabi, maliwanag ba ang iyong desire? Maliwanag ba ang iyong focus? Maliwanag ba ang iyong perspective? Saan nakafocus ang iyong desire? Saan nakafocus ang iyong focus? Saan nakafocus ang iyong perspective? Ang sabi ng salita ng Diyos, yung healthy na mata, nakafocus sa mga heavenly things. Amen, mga kapatid? If your eyes is healthy, meaning spiritually focused, your life will be full of light. But if your eye is unhealthy, ano yung unhealthy eye? Out of focus, covetous, greedy, then your life will be full of darkness. Walang rocket science dyan mga kapatid. Hindi mahirap intindihin yan. At ano magiging bunga ng isang unhealthy, covetous, and greedy eye? A greedy eye or greedy heart leads to envy, anxiety, discontent, compromise, spiritual blindness. Kaya pag hindi healthy ang mata, mafo-focus ka sa iba, maiinggit ka. Pag hindi healthy ang mata, mafo-focus ka sa mga negatibo, mapupuno ka ng anxiety. Magkakaroon ka ng discontentment at makikipag-compromise ka. Tama mga kapatid? Dahil sa pagpili ng mga bagay na may kinalaman sa material na bagay, ano ang unang nasa sakripisyo? Ang unang masasakripisyo ay ang ating paglilingkod sa Diyos. Amen mga kapatid?
Now, to illustrate this, bilang illustration, dalawang tao can have the same salary. Pero kahit dalawang taong parehas ang kanilang sweldo, yung isa content, generous, and joyful. But the other is always anxious, always chasing more, never satisfied. Ang tanong, anong difference? The difference is not the income. The difference is the condition of the heart. Can we say amen? Kaya tandaan po ninyo, hindi nakabase ito sa income eh. Ang contentment, hindi nakabase sa income. Nakabase ito sa kondisyon ng puso. Sasabihin ko po sa inyo, ang pastor, hindi malaki sweldo namin. Baka kung sabihin ko po sa inyo, mga kapatiran sa Yorkton, baka kung sabihin ko sa inyo, sweldo ko, sabihin ninyo, hindi kayo maniwala eh. Pero, puno ng kaligayahan ng puso ko, puno ng contentment ang puso ko, sapagkat alam ko, mga kapatid, kung ano ang aking focus at marunong po akong pagkasyahin kung ano yung ibinibigay sa akin ng Panginoon. Take note, the difference is not income. The difference is the condition of the heart. Kaya bilang application, tatanungin ko kayo mga kapatid, what are you constantly looking at? Anong madalas at focus ng ating mga mata? Ano ang mga sinusulyapan at tinitingnan at tinititigan natin? Social media comparisons? Mas mayaman sila kaysa sa akin, may bagong kotse siya, ako wala. Meron siyang bagong damit na binili, ako wala. May bagong sapatos. Lalo na kung sabay-sabay kayong dumating dito sa Canada. Aminin man natin o hindi, nagkukumparahan eh. Nagpapalakihan ng sweldo, nagpapagandahan ng bahay, nagpapagandahan ng kotse, nagpapagandahan ng lifestyle. What are you constantly looking at? Social media comparison, material success, or Christ and His kingdom? Kapatid, kapag si Jesus at ang kanyang kaharian ang ating inuna, Matthew 6:33, alam naman natin ang sinasabi nun. If we seek first the kingdom, all these things will be added unto you. Tandaan nyo mga kapatid, what you fix your eyes on will shape your life. Kung saan nakatuon ang iyong mata, ito ang huhubog ng iyong buhay. Sa verse 24, pinapaalalahanan din tayo ng talata, you cannot serve two masters. Yan ang sabi ng verse 24 eh. No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Jesus did not say, you should not. Jesus says, you cannot. Money is not neutral. Jesus personifies money as mammon. Mammon, a rival master. You will love one and you will hate the other. You will be devoted to one and despise the other. Take note mga kapatid, this is not about balance. This is about allegiance. Sino ang una sa puso natin? God or money? Now, let us look at the biblical perspective. Christ is Lord over all of life, including finances. Can we say amen? Now, if Christ is truly our Savior,
He must also be our master. Tanggalin natin ang idea na pag-aari natin ito, mga kapatid. Anumang material na bagay na meron tayo, hindi natin pag-aari. Ang iyong sasakyan kahit nakapangalan sa iyo, ang titulo ng bahay kahit nakapangalan sa iyo, katiwala lang tayo ng Diyos niyan. Everything belongs to God. Amen? Kailangan pa ba ng talata? So kung gusto niyo ng talata, Psalms 24 verse 1, the earth is the Lord's and everything in it. Kung ang lahat ay pag-aari ng Diyos, ano tayo? Sabi ng Biblia, stewards, katiwala. Now, anong ibig sabihin ng biblical stewardship? Biblical stewardship means money is a tool, not a God. Mga kapatid, makikita nyo ang kamay ng Diyos sa inyong mga buhay. Hindi lahat binigyan ng pagkakataon ng Diyos na mag-ari. Hindi lahat binigyan ng pagkakataon ng Diyos na magkaroon ng bahay, magkaroon ng magandang kotse, makapag-travel, magkaroon ng pera sa bank account, o magkaroon ng trabaho. Nandito na po tayo sa Canada pero nakakakita tayo ng homeless. Nakakakita tayo ng mga taong umaasa sa food bank. Nakakakita po tayo ng mga pulubi maging dito sa Canada. Hindi lahat pinagpala ng Diyos ng material na bagay. Hindi lahat pinagkatiwalaan katulad ng pagiging katiwala natin. Tama? Ngayon, pag ikay pinagkatiwalaan, para kang binigyan ng Diyos ng isang tool. At itong tool na ito, dapat mong gamitin para sa kanyang kaluwalhatian. Huwag mong sasambahin ang tool na ito kasi ibinigay lang ito ng Diyos sa iyo para sa kanyang glory. Amen? Walang iniwan yan sa ikaw ay binigyan ng martilyo. Ang martilyong iyon ay nakamit mo para bumuo, magtayo ng bahay o kung ano pa mang mga kasangkapang pwedeng gamitin ang martilyo. Hindi lahat ay binigyan ng martilyo. Hindi lahat marunong gumamit ng martilyo. Pero wag na wag mong sasambahin ang martilyo. Instrumento lang ito. It is also the same with money. Money is just a tool and not to be worshipped as God. Amen? Possessions are entrusted, not owned. Ang pag-aari ay ipinagkatiwala. Opo, maaaring pinagkatiwalaan kayo ng higit kaysa sa pinagkatiwala sa iba. Amen and praise the Lord. Pero kapatid, hindi mo yan pag-aari. Kaya nga, simbahan, primarily, hindi dapat siya nag-aari eh. At the end of the day, dapat ang simbahan, wala siyang iniiwanang pera. Pag meron siyang naiwanang pera, isa lang ibig sabihin, mali ang pagkagamit ng mga namumuno. Pagkatapos niyong bumili ng building, bumili ng sasakyan, kung kailangan, kung ano pa gusto niyong bilhin, pagkatapos gamitin na ninyong lahat ang natitirang pera para sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero gaano karaming pagkakataon, pati pera ng simbahan, akala natin, pag-aari natin. Tayo na susunod, hindi ang gusto ng Diyos. Tayo ang makapangyarihan. At ang ating kalooban ang nagpapasya, hindi ang sa Diyos. Tandaan mga kapatid, giving is worship, not loss. Giving is worship. At pag nagbigay ka bilang pagsamba, hindi ka nawalan. Hindi ito kawalan. Contentment is freedom, not limitation. Pag ikay kontento, kalayaan ito. Hindi lahat ng tao malaya kasi hindi lahat ng tao kontento. Amen. Now, ang tanong, what does it mean to master money biblically? Anong ibig sabihin na kailangan ang pera ay maging alipin at huwag maging Panginoon? Una, recognize God as the owner.
Kailangan nating ma-recognize na ang Diyos ang may-ari. Unang Korinto 4:7, what do you have that you did not receive? Ano bang meron kayo na hindi galing sa Panginoon? Ano bang meron ako na hindi galing sa Panginoon? Tayo ay manager lamang. We just manage what belongs to God. At pagdating ng araw bilang manager, ipagsusulit natin. Hahanapin sa atin ng Diyos ang mga ipinagkatiwala niya sa atin. Recognize God as the owner. Second, use money for God's purposes. How? Support the work of the church. Care for the needy. Advance the gospel. Provide for your family faithfully. Money becomes a servant when it serves God's mission. Amen? Nagiging alipin ng pera kung ginagamit ito para sa gawain ng Panginoon. Pero wag mong gamitin sa gawain ng Panginoon at gamitin mo lang sa iyong sariling kagustuhan, nagiging Panginoon mo ito. Amen? Third, practice contentment. Godliness with contentment is great gain. 1 Timothy 6:6. Alam niyo mga kapatid, makinig po kayo. Contentment breaks the power of money. Ang taong kontento, walang kapangyarihan ng pera sa kanya. Amen? Kasi kontento nga siya eh. Kay malaki, kay maliit, kay marami, kay kokonte, kontento siya. At si Apostol Pablo nagsabi nito, I have learned to be content. Pangapat, give generously and cheerfully. Sabi ng 2 Corinthians 9:7, God loves a cheerful giver. Generosity is a declaration. A declaration of what? Money does not control me. Christ does. That is generosity. Now, let us do a practical heart check question. Tanungin natin ang ating mga sarili ngayon, mga kapatid. Do I consult God before financial decisions? Does my giving reflect gratitude or convenience? Do I trust God more than my income? Does my lifestyle honor Christ or imitate the world? If God asked me to give more, would I obey? Hindi ko po alam kung kailan ninyo isa-celebrate ang first fruit celebration. Maaaring ngayon, kami po noong nakaraang linggo, we celebrated the first fruit celebration. And I would like to tell you this. It is not about offering. It's all about worship. Hindi mahalaga kung magkano ibibigay mo, kapatid. Ang importante rito, anong kondisyon ng puso na nagbibigay. Kaya kung i-conclude natin ang ating pag-aaral ngayong araw na ito, the good news is this. Jesus did not cling to heavenly riches. He became poor for our sake. Tinukso siya ni Satanas na gawing tinapay ang bato para tugunan ang kanyang pangangailangan. Inalok siya ni Satanas na ibibigay ang lahat ng kayamanan ng sanlibutan. Lumuhod lang sa kanya. But Jesus decided to become poor for our sake. 2 Corinthians 8:9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for our sake, he became poor. Our Lord Jesus mastered everything, even wealth, and used his life for the glory of God and the salvation of his people. Now, he calls us. Jesus said, follow me. Follow me not just in prayer. Follow me not just in church attendance.
but also in how we handle our money. Amen, mga kapatid? Why? Because stewardship is not about your wallet. Stewardship is all about your worship. Amen? Tayo po'y tumungo. Tayo po'y manalangin. Sa oras na ito, Panginoon, salamat sa iyong mga paalala. Salamat sa iyong pagpapakita ng importansya ng pagsamba. Ikaw ang aming Panginoon, sa iyo nagmumula ang lahat. Wala kaming pwedeng ipagmalaki sa iyo, aming Diyos. Pwede mong bawiin ang mga bagay na ipinagkatiwala mo sa amin. At hahatulan mo kami sa mga bagay na iyong ipinagkaloob. Tulungan mo kaming maging masunurin sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kaming maging focus ang aming mga paningin sa mga bagay na makalangit. Tulungan mo po ang mga kapatiran sa Yorkton, ang Pastor Epi na ngayon ay nasa Pilipinas, ang kapatid na Loida, ang bawat sambahayan. I'm praying for them, Lord. I know that you are blessing them. I know that you are the one providing for them. Ano man ang mga katugon at pangangailangan, tugunan mo, Panginoon. Ano mang mga kabigatan na pinagdadaanan, hiling ko po ay solusyonan mo, Panginoon. Inilalapit ko po ang bawat isa sa iyo. At ang hiling ko, turuan mo po kami na maging kontento sa lahat ng mga bagay na tinatangkilik namin na galing sa iyo. Turuan mo rin kaming maging pumipili ng mga bagay tungkol sa iyong kaharian na inuuna lagi ang iyong kaluwalhatian. Maraming salamat po, aming Diyos. Sa iyo po ang lahat ng glory. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga minamahal kong mga kapatid. Magkita po ulit tayo sa susunod na linggo. God bless everyone and happy Lord's Day.